po. Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong negosyo. Today is August 23, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Amnesty Street Dalandanan, Valenzuela po yan. At dadalhin po natin sa may SM Grand Central, dyan sa barangay 88 Grace Park East, Caloocan City. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po. Nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ng kalsada. Continue for 1 kilometer, then turn right onto Hindi ang Encarnacion passenger. Street. Kaya naman, sakali man po naman marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government of private man yan, Continue ay straight wala at this pong traffic light. kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatukulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan sa labas. Babalik po tayo mga konti para nakakuha na po natin sila. Speed camera ahead, speed limit 60. Si 21 pala dito. Ayun na. Market kaya mas Okay, Ano po yan? alasingan, ayabaran, tapos katarahan sa batas. Pero Oy, gusto ko yun na ang galing na na KKK. Kasingan, katangahan, at kayabangan. Yan ang papatay sa'yo sa K, sa bakalye. Maraming salamat po, Sir Atoy. Ay, maraming salamat, Doktora. Ayan po si Arturo Salamat kayo dalawa. Mag-part-part na tayo. Atoy Santa Cruz, Director ng Motorcycle Philippines Federation. Alam mo, gusto siya kausap eh, madaming alam. Oo, tsaka practical. Very knowledgeable, diba? So yun po, very good as our representative for the Motorcycle Philippines Federation. Okay, so ngayong hapon, we are honored to have
our magaling na tao isang magaling ito. din ito. Makakasama po natin ngayon si Yusek Nicolas Torre, ang ating pong General Manager ng MMDA. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon sa inyo mga tagapakinig. Ayan. Thank you for joining us on a Sunday. No worries. Oo. Ano po? Okay, so siguro first is ang question, ano ba ho ang role ng MMDA sa issue natin ng lubak-lubak? Ayan, okay, sige ho. Well, ang MMDA ay may mga may capability rin naman na mag-repair ng mga minor road defense, ano? Meron kami capability niyan, meron kami mga tao na pwedeng gumawa niyan. Pero generally, pag may mga malalaking trabaho at malalaking repairs na gagawin sa isang lugar ay I mean, DPWH po talaga ang may jurisdiction. Opo. Pero depende po kung saan, kunyari kung may pamilya tayo na disgrasya, no? Kunyari sa major road. So, kasi alam ko, MMDA, of course, is its role is traffic, you know, to make it better, di ba, no? So, kunyari kung may disgrasya kayong nakita o na-witness, no, ng MMDA sa mga national roads, no? So, ito po ay with DPWH, tama po, no? Ang disgrasya po ay ang responde talaga niyan is MMDA. Meron kaming road emergency group na nadi-dispatch para magbigay ng emergency assistance sa ating mga nadi-disgrasya mga kababayan. 137, tama po? 136, okay. 136 ang ating Pag hotline number. na-disgrasya sa kalye, whether sa national road or sa mga provincial roads or sa maliliit na kalye, Metro Manila. basta Metro Manila, tama po, ano? Yes po. Yan, okay. So, May ano ba kayo, ulat kayo, GM, na nadagdagan po ba ang bilang ng mga na-aksidente nung naglilitawan po itong mga potholes sa ating mga kalsada? Well, sir, yung tinitingnan namin, araw-araw meron akong monitoring ng mga road crashes daily. Meron kaming monitoring yan. Generally, the same pare-pareho. Nag-iiba lang siya pagdating ng weekend na i-correlate namin palagi dito sa amin is sa volume naman ng mga sasakyan. So, dahil mas maraming sasakyan, mas maraming nadidisgrasya. Pag konti ang sasakyan, konti rin nadidisgrasya. Yan ang, parang yun lang ang correlation na nakikita namin. As to the causation, yung potholes or whether it's human error, whether it's other road conditions, ay hindi namin nakikita ang napakalaking difference. Itong mga minor na potholes, GM, sakop na po ito ng MMDA. Pwedeng tapalan na po ito ng inyong opisina ng ahensya. Yes po, meron naman tayong capability na gawin yan. Emergency purposes, yes. Opo, para kapag immediate na kailangan. Pero dito sa EDSA, yung ulat nga po, GM, na may mga area na nagkaroon ng patrol. Ito po ba sa MMDA ba or DPWH na dapat yun? DPWH projects po yan dyan. At kahit na yung mga halimbawa sa flyover, yung nagsaseparate yung mga may mga bakal dyan na nagko-connect na para sa mga connections niya ng iba-ibang mga panels ay pag nasira yan sa DPWH namin na kino-coordinate yan. Opo. Ngayon po, may binabantayan pong 3 LPA sa labas ng PAR at sabi po ng Pag-asa, by Wednesday posibleng umulan ulit. Paano po natin, GM, pinaghahandaan naman yung posibleng pagbaha ulit at posibleng epekto na naman sa ating mga kalsada po? Yung pagbabaha, sir, ay palaging concern ng MDA, kaya kahit na wala pa yung mga ulan, naghahanda na kami sa pamamagitan ng pagre-ready ng ating paglilinis sa mga estero, pag-alis ng mga bara, siguraduhin na daloy ng mga tubig ay maayos, at pagkatapos pag-preposition ng ating mga assets, just in case we need immediate response sa ating mga kababayan na abutan ng mga untoward incidents. Opo. Ano pong update dun sa Redemptorist Creek ba yun na GM, yung natambakan ng 12 toneladang basura nga ba yun? Sub 50 tons. Wow! 50 tons. Yun ba na-imbestigahan na ba natin, Yusek? Kung yun po cause po ba ng mga informal settlers na nakatira dun sa area or galing din sa ibang lugar yun? Well, lumalabas halo-halo na yung mga basura doon, ano? Nakita natin, may mga kawayan, may mga sofa, may mga kung ano-ano. Bali, lahat-lahat na ng
kung saan-saan at hindi lang sa Metro Manila ang pinanggalingan. Sa ngayon, naglagay tayo ng mas malaki at mas malakas na mga mas matitibay na mga truss caps para hindi na makapasok ulit doon ang mga basura malapit sa ating mga pumping stations. Opo. Kung halimbawa lang GM, kayo ay may unlimited power or budget, ano po ang nakikita ninyong pangmatagalang solusyon para sa kalsada, sa baha, sa traffic bilang GM po kayo ng MMDA? Medyo, pero basta ngayon naman na nagagawa naman natin even with the limited budget that we have palagi naman siyempre ang may limits palagi ang budget natin, ano? Hindi naman yan unlimited ang pera ng taong bayan. Ang sinisiguro lang natin na gusto natin na infrastructure dapat tumatagal, ang disiplina ay naibibigay explain at napapakomply natin ang ating mga kababayan through education and if not, through enforcement. And of course, ang pinakagusto natin is dapat may gumagana ng sistema. Yung bang sistema na repeatable, nagiging repeatable, naging predictable yung operations ng gobyerno so that ang mga kababayan natin na gumagamit yan sa system na yan ay alam na nila alam nila ang outcome sa bawat action nila. Like for example, pag magbiyahe sila, ang gusto natin sa traffic is that maging predictable ang traffic. Gusto natin na kahit na alam naman natin na kahit matagal ang traffic, ang biyahe, or maiksi man ang biyahe, basta predictable siya, I think our kababayans can already plan their day around those schedules. Like pag mag-start ka ng alas 6 ng umaga, pag predicted mo na pag darating ka sa opisina ng alas 7, di okay, walang problema. Pero kung yung alas 6 ka aalis, hindi sigurado kung makakarating ka ng alas 7 o alas 7:30 o alas 8, that complicates a lot of things. So, yan po ang mga pwede nating mapagsimulan at mga ideas na kaya naman nating gawin as of the moment. Yusek Dr. Luisa po. So, meron ba ho tayong data for 2026 kung ilan po sa ating po mga motorista ang siyang na-aksidente o nagkaroon ng vehicle breakdown dahil po sa mga lubak sa kalye? May mga crash data tayo, no? Yung July to August natin itong latest, mga around 1,100 road crashes ang naitatala natin sa tatlong weekly reports sa major roads. July to August? Say that. July to August. Meron tayong 1,168 na road crash incidents. Medyo marami. Pero yung causation kasi, walo ang nakalagay sa... Sige, ano na pa? Walo ang nakalagay sa nailagay potholes, nailagay mismo potholes na inilagay specifically. So, walo ang nakalagay dyan. Pero, at ang lahat na yan ay involved motorcycle. Pero gusto nating manigurado. Hindi ibig sabihin na dahil may pothole na na-record ay pothole agad ang sabihin na accident. Okay, well, association is different from causation. Kaya kailangan tingnan din ang actual incident reports. Oo. So far dun sa mga nireport na mga aksidenteng naganap, no? Sabi mo nga mostly motorcycles ang na-aksidente. Sir, ano po ang madalas na kalye? Saan? Saan itong mga ito? Saan pinakamadaming lubak o sira na nakakos ng accident or vehicular breakdown? I would not lump ang bawat kalsada because sabihin natin na yan ay delikado. Ano, kundi titignan natin na may malaki ang volume dyan. Dahil marami rin naman ang volume na dumadaan dyan. Particularly, it's Comunal Quezon Avenue. Marami rin kasi talaga ang volume ng mga sasakyan na dumadaan dyan. Kumain ka na. That is also another. Kaya, pag tinitignan mo per capita, Drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna po sa motor po. Well, actually, it's not just government, but in terms of the facilities, in terms of numbers, pero kung wala tayo sa mental health profession